2 oras ang binibiyahe ng mga tao para sa burger na yan. Kinukuhanan nila ng video sa ilalim ng neon lights. Pinopost online at tinatawag si Nolan Cross na henyo. Pero habang pinupuri nila ang pangalan niya, ako ang nagigiling ng baka bago pa sumikat ang araw. Ako ang nagbabrain ng manok magdamag. At ang sarsa na kinaiyakan nila ay hindi kanya. Ito ay sa tatay ko. Ngayong gabi, ang cross burger ay papasok sa bagong kabanata. Ang sasang ito ay galing sa kusina ng lola ko. Ito ang kaluluwa ng pamilya ko. Sabi niya pamilya. Pero ang sulat kamay ay sa tatay ko. Ninanakaw niya ang sarsa. Tapos ninakaw niya ang kwento na nagpabanal dito. Akala ko siguro, pagkatapos ng 4 na taon, sasabihin na niya partner. Sa halip, binigyan niya ako ng sobre na napakanipis na halos lumipad sa hangin. 500. Huwag mong personalin, Ethan. Hindi ka founder. Ikaw ay manggagawa. Karamihan sa mga kusinero ay magpapasalamat. Hindi lang niya ako binayaran ng kulang. Binigyan niya ng presyo ang aking mga kamay, ang aking mga gabi, ang aking mga paso at ang huling iniwan sa akin ng aking ama. Tama ka. Dapat alam ko kung magkano ako. Tapos nakita ko ang kupas na sticker sa gilid. Carter's dinner. Ang lumang freer ng tatay ko ay bumalik sa akin. Si Nolan, akala niya nabayaran na niya ako. Wala siyang ideya. Ibinigay niya sa akin ang unang piraso ng kanyang pagbagsak. Ang freer ay amoy lumang mantika, kalawang at kabiguan. Pero ang sticker sa gilid nito ang nagpakaba sa akin. Carter's dinner. Sabi ng tatay ko, naalala ng kusina ang bawat kamay na nagtrabaho dito. Nang gabing iyon, naniwala ako sa kanya. Binili ko ang freer niya sa isang lumang storage auction. Hindi ko alam na sa tatay mo yan. Dito kami nagpiprito ng manok tuwing linggo. Ninanakaw ni Nolan ang sarsa ng tatay ko. Pero ang freer ay bumalik ng kusa. Siguro swerte lang. Siguro babala. Kahit ano pa man kinuha ko. 3 taon nang hindi gumagalaw ang trap na to. Kung ganun, sapat na ang pahinga niya. Alam ba to ni Nolan? Akala ni Nolan, naghuhulog lang ako ng manok sa mantika. Kung ganun, puruan natin ang freer ng tatay mo na huminga uli. Sa loob ng 4 na taon, binuksan ko ang kusina ng iba. Bago sumikat ang araw, nilinis ko ang grill ng iba. Sinalba ko ang rush ng iba. Nang gabing iyon, nakatayo sa harap ng isang patay na truck. Sa lumang freer ng tatay ko, mas naramdaman kong buhay ako kaysa sa ilalim ng karatula ni Nolan. Gusto kong itago ang sobre sa nanay ko. Pero naririnig ng mga nanay ang kahihiyan. Bago pa matutong magsalita ang mga anak. 4 na taon at ito ang ibinigay niya sa'yo. Sabi niya, trabahador lang ako. Hindi siya umiyak. Mas masahol yon. Dahil ang nanay ko, tumatahimik lang siya kapag wala ng ibang mapuntahan ang sakit. Ang sulat kamay ng tatay ko ang bumabalo sa bawat pahina. Red honey sauce burger spread smoke salt cooling time. Ang sarsa na tinawag ni Nolan na sikreto ng lola niya ay nakasulat dito bago pa magkaroon ng restaurant si Nolan. Gusto ng tatay mo ng lugar na tinatawag na Carter's. Nilagay ni Nolan ang pangalan niya dito. Kung gayon, huwag ka lang magali. Bawiin mo. Nang gabing iyon, tumigil ako sa paghahangad ng paumanhin. Hindi lilinisin ng paumanhin ang pangalan ng patay ko. Kailangan ko ng ebidensya mula ng gabing iyon. Sa bawat lumang prep sheet, bawat text, bawat video ay naging bala. Sa loob ng 3 araw, kinuskus ko ang mantika sa dingding ng food truck. Nagbitak ang mga kamay ko. Sumasakit ang likod ko. Pero bawat mansa na inalis ko, pakiramdam ko ay kinakalaykay ko ang pangalan ni Nolan sa buhay ko. Oh is by God, ito ba ang restaurant mo? Huwag kang maging malupit, bebe. Hindi ako, love. Humble beginnings. Lalo na kung amoy lumang mantika. Gusto niya akong tingnan na maliit. Ang sirang truck, ang maruming damit, ang sunog na freer. Kinuhanan niya lahat iyon. Pero may nakalimutan siya. Ang isang grupo na tumatawa sa iyo ay isa pa ring grupo na nanonood. Siguraduhin mong tama ang spelling ng pangalan ko. Pagdating ng dinner, 20,000 views na ang video. Pagdating ng hating gabi, 50,000 na. Tinawag nila akong trash can chef, freer boy, at basurang line cook. Pero sa bawat insulto, pareho lang ang tanong ng iba. Saan yung truck na yan? Ginawa mo. Hindi, nagbigay siya sa akin ng libreng advertising. Binayaran ako ni Nolan ng $500.
Binigyan ako ni Brielle ng audience. Wala sa kanila ang alam kung ano ang ginawa nila. Nagbukas ako ng hating gabi. Walang sign, walang staff. Walang investor, isang freer lang. Isang griddle, isang handwritten menu. At ang saus ng tatay ko sa plastic skis bottle. Sa loob ng 2 oras, walang dumating. Ang pinakamabigat na tunog sa negosyo ay hindi ang pagkabigo, kahit katahimikan. Kung gusto mong tawagin, Mainit pa rin ang oil. Isa oras 17 minuto AM, lumabas sa dilim ang isang yarnors. Mukhang pagod na pagod siya sa buong gabi, na nag-aalaga sa mga estranghero para mabuhay. Hindi kailangan ng mga taong ganyan ng brand story. Kailangan nila ng mainit na pagkain para maalala nila, na tao pa rin sila, Nagluluto ka pa ba? para sa isang tao pa. At yung medyo may sipa. Ang unang piraso ng manok ay pumasok sa lumang freezer ng tatay ko. Sa walang tao na parking lot, mas malakas pa ang tunog kaysa sa palakpakan. Lumabas ang manok na malinis at golden. Pinahiran ko ito ng red honey sauce. Parehong sauce na sinubukan dati ng tatay ko sa isang roadside dinner na walang nakakaalala. Ito ang unang sandwich na naibenta sa ilalim ng sarili kong pangalan. Sobrang init. Hindi, parang may nagpuyat para dito. Walang influencer lights. Walang peking sigaw. Isang pagod na nurse sa ilalim ng sag ng gas station nagfi-film ng pagkain na nagparamdam sa kanya na may nakakakita. Ano tawag ko dito? Curtis Midnight Sauce. Pag umaga, 80,000 views na ang video niya. Sa unang gabi na yon, kumita ako ng $512. 12 na higit sa tingin ni Nolan sa halaga ko. At sa kabilang dulo ng bayan, huminto sa ngiti si Nolan Cross. Pag umaga, nakita na ni Nolan ang video. Pinanood niya ng 3 beses. Sa unang beses, tumawa siya. Sa pangalawa, huminto siya sa ngiti. Sa pangatlo, nagtanong siya sino ang naglagay ng logo ko sa sulo. Walang naglagay, hinahanap ng mga tao ang pangalan ko sa sarili nila. relax, petty traffic lang yan. Hindi nagfo-form ng pila sa hating gabi ang Petty. Alamin kung may permits ang truck niya. Pagdating ng hating gabi, may pila na sa block. Pag umaga, may unang inspection notice na ako. Pero hindi naghintay ang mga inspektor hanggang umaga. Dumating sila habang mainit pa ang mantika. May complaint kami tungkol sa walang lisensyang operasyon. Hindi naghintay si Nolan na maglaro ng patas. Alam niya makakasama sa kanya ang masamang review. Pero isang inspeksyon lang, pwede na akong patayin. Hindi naman malupit ang inspektor. Mas lalo yung nagpalala. Ang malulupit na tao, pwedeng labanan. Ang papeles, naghihintay lang. May 48 oras ka para ayusin ang drainage, fire safety, cold storage, at papels ng temporary vendor. At kung hindi ko magawa, Isasara ka. naintindihan ko. Wala akong abogado. Walang ekstrang pera. Walang bagong kagamitan. Isang mekaniko lang, isang nurse, at 48 oras. Mas marami akong natutunan tungkol sa survival sa loob ng 48 oras na yon, kaysa sa 4 na taon ko sa ilalim ni Nolan. Isang gamit na lababo mula sa saradong taco station. Isang fire extinguisher mula sa retiradong bombero. Isang cold box na binuo ulit ni Eddie mula sa mga scrap parts. Pangitingnan ang bawat tiyaso. Pero gumagana ang bawat tiraso. Gusto kanyang ipasara. Kung gayon, gagawin nating mas mahirap patayin ang truck. Nagpadala si Nolan ng inspeksyon. Ginawa ko itong lisensya.
Isang video ang nagpatayo kay Nolan. Ngayon, isa pa ang nagsimulang magwasak sa kanya. Dapat ba itong lasang sunog? Ang mga balakang mo ay nagtutulak sa kanyang burger habang siya ay naglalakad. Baka iba ang panlasa mo ngayon. Maaaring hindi alam ng mga customer ang mga salita. Hindi sila nagsasabi ng matabang radyo. Hindi man nila sabihin na oil degradation. Pero naalala ng kanilang bibig ang nakalimutan ng isang brand. Si Ethan, hindi kailanman gumamit ng frozen patties. Wala na si Ethan. Gamitin mo ang binili ko. Habang binubuko ang isang legal na food truck mula sa scrap, si Nolan naman ay sinisira ang isang restaurant gamit ang mga short ko. Ang sariwang baka ay naging frozen patties. Ang malinis na mantika ay naging itim na mantika. Ang lokal na tinapay ay naging mas murang kahon mula sa ibang estado. Pareho pa rin ang itsura ng kusina, pero ang pagkain ay pwedeng mamatay bago pa man dumating sa plato. Bumalik ako sa cross-border ng gabing iyon para sa isang ebidensya. Si Nolan ay nagpi-film ng bagong founder interview, sa ilalim ng logo na binuo ng aking mga kamay. Ngumiti siya na parang isang taong hindi kailanman nagnakaw. Sa pagkakataong ito, hindi lang ako nakinig. Pinindot ko ang record. Saan galing ang sauce? Sa kusina ng lola ko sa Southern. Tinuruan niya ako na ang lasa ay pamilya. Ang sauce ng tatay ko, ang notebook ng tatay ko, ang pangarap ng batay ko. Lumabas sa bibig ni Nolan na parang bedtime story. Pero ang bedtime stories ay hindi nabubuhay sa korte. At ang kasinungalingan ay hindi nabubuhay sa recordings. Ang ganda ng kwento. Parang inensayo. Hindi ka dapat nandito. Gusto ko lang marinig kung aling patay na kamag-anak ang ginagamit mo ngayong gabi. Binigyan niya ako ng kasinungalingan. Isinav ko ito bilang ebidensya. Ang mga tao sa hating gabi ay hindi mukhang food critics. Mukha silang mga taong nakaligtas sa maghapong pagod. Mga nurse na pagod ang mga mata. Mga mekaniko na may langis sa ilalim ng kuko. Mga bartender na amoy usok ng daya. Mga truck driver na may daan-daang milya pa ang lalakbayin. Si Nolan, nagluluto para sa kamera. Ako, nagluluto para sa mga taong pagod na, para magpanggap na okay sila. Ikaw ba yung sa sauce? Ngayong gabi ako. Alas 12:43, umabot ang pila sa gasolinahan. Alas 1:10, umikot ito sa garahe ni Eddie. Alas 1:30, bumagal ang SUV ni Nolan sa kabilang kalsada. Sa loob ng 4 na taon, pinanood ko ang mga customer na pumila para sa kanyang karatula. Nang gabing iyon, pinanood niya silang pumila para sa bintana ko. Nanunood siya. Kung gayon, bigyan natin siya ng magandang tanawin. Naghintay si Nolan hanggang sa mawala ang pila. Ang mga lalaking tulad niya ay ayaw sa gulo, maliban kung sila ang may kontrol sa kamera. Lumabas siya na may ngiti ng investor. Nakita ko na ang ngiting iyon na nagbebenta ng kasinungalingan sa loob ng 4 na taon. Nakuha mo na ang punto mo. Nagluluto ako ng hapunan. Bumalik ka. Maglalagay ako ng totoong pera sa mesa. Hindi siya dumating para humingi ng tawad. Dumating siya dahil nalulugi ang kanyang mga burger. Nagtanong ang kanyang mga investor. At sa wakas, naintindihan niya, ang mga kamay ko ay hindi bahagi ng kagamitan. Hindi ito mapapalitan agad-agad. Sabihin mo ang presyo mo. Nagawa mo na. $500. Iyon ang numerong pinili niya. Mula noon, bawat dolyar na kinita ko ay hindi kita. Ito ay ebidensya. Kinabukasan, nawala ang order ko na manok.
Walang tawag, walang babala. Isang walang laman na pantalan lang. At isang lalaki na biglang hindi makatingin sa akin. Tinawagan ka ni Nolan. May mga anak ako, pre. Gusto ko siyang kamuhian. Pero ang takot ang paraan ng mga lalaking tulad ni Nolan para patahimikin ang mas maliliit na tao. Ang problema ay hindi bukas. Ang problema ay ngayong gabi. 200 tao na ang nag-share ng lokasyon ko. At wala akong manok. May alam akong farm sa labas ng Lockhart. Angit ang daan, pero malinis ang mga manok. Gaano kalayo? Sapat na kalayo para patunayan mong seryoso ka. Akala ni Nolan, sa pagputol ng supply ko ay magugutom ako. Nakalimutan niya, 4 na taon akong nag-aayos ng mga problemang hindi niya nakita. Nagmaniho ako ng 2 oras papunta at 2 oras pabalik. Pagbalik ko, nandoon pa rin ang pila. Nagantay sila. Ang unang patak ng manok sa mantika ay parang kampana. Ang kanyang pananakit ay naging aking pag-upgrade. Dumating ang bagyo ng 11:58 AM. Hampas ng ulan sa bubong, tulak ng hangin sa usok patagilid. Tapos nawalan ng kuryente. Nagsimulang umalingaw-ngaw ang alarm ng cold bots. Kung hindi namin ito naayos sa loob ng 30 minuto, masisira ang isang linggong supply ng manok. Hindi yon masamang gabi. Parang kamatayan na may timer. Baha ang mga generator. Ang pila ay nasa labas pa rin. Kung ganun, hindi tayo magsasara. Nagluluto ka talaga sa gitna ng blackout. Kung nakikita mo ang bintana, nakikita ko ang ihawan. Hindi pinakiusapan ni Lena ang mga tao na maghintay. Pinili nila. Ang mga ilaw ng kotse ay nakatutok sa truck. Isang bumbero ang humawak sa tar. Isang truck driver ang nagdala ng backup na baterya. Si Eddie ay nagtrabaho ng hanggang tuhod sa tubig baha. At patuloy akong nagluto. Nang gabing iyon, ginawa ng bagyo ang hindi kayang gawin ng anumang ad. Pinatunayan nito na ang mga tao ay hindi naroon dahil sa awa. Naroon sila dahil naging kanila na kami. Hindi ko agad nakilala si Grant Miller. Pero si Nolan, bago pa makarating si Grant sa bintana, 3 lalaki ang bumili ng halos lahat ng natitira kong paninda. Hindi sila kumain kahit isang kagat. Dinala lang nila ang mga bag. Akala ni Nolan, kung hindi matitikman ng kritiko ang pagkain ko, hindi niya maisusulat ang kuto. Sinasadya nilang bilhin lahat ng paninda mo. Alam ko. May nakalimutan siya. Ang tunay na kusinero ay laging nagtatabi ng isang plato para sa taong pinakanangangailangan nito. Nang gabing iyon, hindi ako ang taong nangangailangan nito. Sold out ka. Ang public menu, ang staff meal, hindi. Ibibigay mo sa akin ang hapunan mo. Walang special treatment. Ang huling tapat na putahe. Ang panlasa ng mga influencer ay para sa yaksyon. Ang panlasa ng matandang chef ay para sa katotohanan. Parehong tinikman ni Grant Miller. Ang review ni Grant ay lumabas ng siyam. Simple lang ang headline. Hindi nawala ang lasa ng Austin. Lumipat ito sa isang midnight truck. Pagsapit ng 9:10 minuto. Naghang ang telepono ko. Pagsapit ng 9:30 minuto, nabuo ang pila bago magtanghalian. Pagsapit ng 10, nasa opisina na niya ang mga investor ni Nolan. Kayang balewalain ni Nolan ang mga komento. Kaya niyang kutyain ang mga nurse, mga mekaniko, truck driver, at mga nagtatrabaho sa gabi. Pero hindi niya kayang balewalain ang kritiko na nagpasikat sa kanya. Sabi ng review, si Ethan Carter ang tunay na lasa sa likod ng brand mo. Isang kritiko lang yan. Ikaw ang kredi at ako ang kritiko. Ang kritiko na bumuo ng linya mo. Kaya nating paikutin to. Kaya mong paikutin ang isang headline. Hindi mo kayang paikutin ng masamang sandwich. Kung gayon, hindi natin paikutin ang pagkain. Paikutin natin siya. Dumating si Brielle ng tanghali nang walang makiyop at ilaw. Ibig sabihin, gusto niyang magmukhang sinsero.
Iyon ang palaging pinakamapanganib na bersyon niya. Hindi niya kailangan ng totoong pag-amin. Kailangan lang niya ng kalahating pangungusa. Isang bagay na kaya niyang putulin, baluktutin, at ipakain sa internet. Kaya inaamin mo na nagsimula ang sarsa sa Crossburger. Doon ito ninakaw. Hindi yan pareho. Bakit kumikislap yung bag mo? Nakita ko yung kamera. Pero marami pa rin siyang lumang footage para gumawa ng kasinungalingan. Pagsapit ng hating gabi, trending na naman ang pangalan ko. Pero hindi bilang yung sa South Guy, kundi bilang magnanakaw. Binabalukot nila ang mga salita mo. Ang magandang baluktot na salita ay may butas. Si Nolan, mula sa pagnanakaw ng lasa, nagnakaw na rin ng katotohanan. Ibig sabihin, takot na takot siya kaya nagiging pabaya. Kapag hindi ka matalo ng mga lalaking tulad ni Nolan sa publiko, susubukan ka nilang ibaon sa papeles. Cease and desist. Pagnanakaw ng trade secret. Brand confusion, signature sauce infringement. Tapos, sinuspinde ng platform ang account ko. Walang menu, walang update sa lokasyon. Walang koneksyon sa mga taong nagpapanatili sa amin na buhay. Sabi niya, ninakaw mo raw ang saus niya. Sabi niya, sa kanya raw ang sulat kamay ng tatay mo. Naintindihan ni Nolan ang mga platform, pero hindi niya naintindihan ang mga tao. Nag-post si Lena ng hand-drawn map mula sa personal account niya. Pinrin ito ng mga bombero. Ipinasa ito ng mga truck driver sa group chats. Idinikit ito ng mga bartender sa tabi ng mga garapon. Pagsapit ng hating gabi, nakita kami ng mga tao kahit walang algorithm. Kaya nilang mag-suspend ng account. Pero hindi nila kayang mag-suspend ng komunidad. Kaya ngayong gabi, magluluto kami para sa kalsada. Akala ko mag-isa ako. Tapos, dumating ang dating kitchen crew. Isa-isa. Mga kusinero, tagahugas, mga naghahanda. Mga taong hindi pinapansin ni Nolan, maliban kung may mali. Naalala nila ang lahat. Si Ethan ang nagturo sa akin sa South Station. Hindi kailanman hinawakan ni Nolan ang prep. Ang receipt board ay sulat kamay ni Ethan. Nang marinig ni Nolan, sinibak niya ang kalahati ng kusina. Pagsapit ng dinner rush, wala ng ritmo ang Crossburger. Nagpatong-patong ang mga order. Nasunog ang manok. Lumabas ang mga burger na malamig. Akala niya ang takot ay pamumuno. Pero ang takot ay nagtuturo lang sa mga tao kung paano umalis. Binigyan ko kayong lahat ng trabaho. Si Ethan ang nagturo sa amin kung paano panatilihin ito. Pagkatapos ng kaso, mas malala pa ang ginawa ni Nolan. Isang anonymous na reklamo, sirang manok malapit sa truck ko. Isang health inspector sa bintana ko bago magtanghalian. Hindi lang niya ako gustong talunin. Gusto niyang matakot ang mga tao na kumain mula sa kamay ko. Kailangan nating suriin ang inyong imbakan at camera footage. Kunin niyo lahat. Wala akong itinatago. Nakita ng kamera ang nakalimutan ni Nolan. Ang assistant niya, ang teaming niya, ang kahon niya. Ang bitag ay gumagana lang kung walang ilaw ang biktima. Nang araw na yon, may mga kamera ako. At ang sariling kusina niya ay may bulo. Ipapasa namin ang footage na ito. Sinabi mo sa akin na si Ethan ang panganib. Ito ay setup. Sa'yo. Sinubukan niyang sirain ang pangalan ko. Sa halip siya ang nabuking. Dumating ang imbitasyon isang Martes. Austin Food Fest. 20,000 katao.
Press Investors Awards. Ang entabladong laging binibili ni Nolan. Tapos, dumating ang pangalawang tawag. Nakakuha kami ng legal na pagtutol mula sa Cross Berger. Hulaan ko, pagmamay-ari ng Saus. May 24 oras ka para magsumite ng patunay ng orihinal na pagmamay-ari. Kung hindi, kailangan ka naming alisin sa kompetisyon. Binili ni Nolan ang booth sa tabi mo. Siyempre. Gusto niya akong tanggalin bago pa ang laban. At kung hindi yon nagtagumpay, gusto niyang malapit para mapanood akong matalo. Ang mga lalaking tulad ni Nolan ay hindi umaalis sa entablado. Maintindihan lang nila ang pagkatalo kapag nakikita ng lahat. May sapat ka bang patunay? Mayroon akong ilang piraso. Ang nanay ko ang may iba pa. Nasira ang Freer 12 oras bago ang festival. Walang babala, walang awa. Isang pangit na putok, isang kislap ng sparks at katahimikan. Sa una, akala ko malas lang. Hindi ito nasunog, may pumutol nito. Tapos, itinaas ni Eddie ang wire. Malinis na hiwa, hindi sira. Sabote. Sinuntok ko ang gilid ng truck. Hindi sapat para masira, sapat lang para ipaalala sa sarili ko. Pero mas mura pa rin ang sakit na yan kaysa sumuko. Gusto ni Nolan na dumating akong walang-wala. Isang truck na walang freer. Isang kusinerong walang apoy. Nakalimutan niyang ang apoy ay kayang muling buuin. Sumuko ba ang tatay mo bago magserbisyo? Hindi. Kung gayon, ibigay mo sa akin ang wrench. Nagtrabaho kami buong magdamag. Mantika na nagliliyab. Mga daliring na paso, itim na kape. Pagsikat ng araw, muling umandar ang freer ng aking ama. Bago ang festival, dumaan ako sa bahay ng nanay ko. Gising na siya. Ganyan talaga ang mga nanay, kapag lalaban na ang mga anak nila sa mundo. Kamukha mo ang tatay mo bago ang Sunday Rush. Pagod. Takot. Nagkukunwaring hindi. Sa loob ay ang orihinal na recite. Sulat kamay ng aking ama. Petsa, pirma. Mga pala sa gilid. Ang patunay na hindi kayang bilhin ni Nolan. Kung ilalagay ng isang tao ang pangalan niya sa pagkain mo, siguraduhin mong pinaghirapan niya yon. Nakalimutan ko na umiral ang videojet. Hindi lang receipt ang iniwan ng tatay ko. Iniwan niya ako ng pamantayan. Ang pangalan ay kailangang paghirapan. Hindi kailanman pinaghirapan ni Nolan ang sa akin. Hindi rin niya pinaghirapan ang sa tatay ko. Kunin mo ang papel at ang boses niya. Ngayon, may ebidensya na ako. At isang multong handang magpatotoo. Dumating si Nolan na may LE screens, mga bayarang influencer, magkakapayhong uniforme, isang celebrity chef at isang trademark certificate na nakasabi sa salamin. Ang banner ay nagsasabing The Original Southern Sauce. Nagdala siya ng stage, isang certificate, isang live stream, at isang ilaw na sadyang pinakintab para makabulag. Ako, dumating na may isang naayos na truck. Isang sulat kamay na prep list. Receipt ng aking ama. At isang freer na sinubukan akong patayin 12 oras na ang nakalipas. Cute na truck. Very garage sale chick. Cute na booth. Very bankruptcy with lights. Pagkatapos, inihayag ng organizer ang isang blind task challenge. 2 hot chicken burger. Walang labels, walang logos. Walang logos, walang founder story. Isang kagat lang. Sa unang pagkakataon, hindi na makapagtago si Nolan sa likod ng kanyang pangalan. Pero mayroon pa rin siyang isang bagay na wala ko. Mga bayarang tao sa crowd. Hayaan ang crowd ang magdesisyon. Isinuot ang mga blindfold. Unang tinikman ng mga customer ang sandwich ni Nolan. Tapos ang akin. Pinanood ko ang mga mukha, hindi ang mga kamay. Pinanood ko ang kanilang mga mukha. Ang ilan ay mas matagal nang inuya ang akin. Ang ilan ay mas lumaki ang mga mata. Pero nang magsimula ang botohan, mabilis na tumaas ang panig ni Nolan. Masyadong malinis, masyadong pinaghandaan. Unang round, panalo ang Cross Berger.
Sa loob ng 1 minuto, akala ng festival, talo na ako. Hindi yon task test. Koreografiya yon. Inaakusahan mo ba ang mga customer ko? Inaakusahan ko ang pattern mo. Nakabili na si Nolan ng palakpak dati. Nang araw na yon, sinubukan niyang bilhin ang lasa. Pero mas mahiya pekihin ang lasa kapag nakatingin ang lahat. Nag-reset kami. Random na panel. Walang campaign teams. Ang pangalawang panel ay hindi kamukha ng crowd ni Nolan. Isang yard nurse, isang bombero, isang truck driver. 2 random na turista. At si Grant Miller, na parang kayang malasahan ang kasinungalingan kahit sa pader. Walang logo, walang skip, pagkain lang. Ang alawa, Pangalawa, may lalim ang sasanayan. ang alawa, parang may nagmamalasakit sa lasa. Isang tapat na boto ay naging 10. 10 ay naging 50. Sa huli, sinisigaw ng crowd ang pangalan ng truck ko. Nakaupo si Nolan sa tabi ng malaki niyang booth. Napapalibutan ng ilaw, screen, at katahimikan. Nasa kanya ang lahat maliban sa lasa. Sa loob ng 4 na taon, akala ng mga tao, pumipila sila para sa pangalan ni Nolan. Ngayon, nakapiring. Inili nila ang mga kamay ko. Ayusin mo ang sarsa. Kaya ko pa ring ipawalang bisa to. Pag-usapan mo ulit ang nanay ko. At hindi na ako magiging magalang. Hindi ko inilantad si Nolan ng may galit. Inilantad ko siya gamit ang mga petsa, mga pahina ng notebook, mga prep video, text ng supplier, pahayag ng staff, at ang sarili niyang recorded na kasinungalingan. Isinula ito ni Ray Carter, bago pa nagkaroon ng Crossberger. Tapos, lumabas ang nanay ko dala ang orihinal na recipe. Nolan, totoo ba yan? Nagbabago ang mga recipe. Ang inspirasyon ay galing sa maraming lugar. Kung gayon, bakit mo sinabing galing sa lola mo? Kung may naglagay ng pangalan niya sa pagkain mo, siguraduhin mong pinaghirapan niya yan. Hindi nagkaroon ng entablado ang tatay ko. Hindi siya nagkaroon ng investors. Hindi siya nagkaroon ng kamera. Pero ng araw na yon, ang boses niya ay umabot sa bawat taong niloko ni Nolan. Niloko mo ang mga investors. Ako ang nagtayo ng brand. Sa sarsa ng tatay ko. Ang kasinungalingan ay kayang mabuhay sa isang brande. Hindi ito kayang mabuhay kapag nagsalita ang isang patay sa liwanag ng araw. Matapos lumabas ang ebidensya, dumobol ang pila sa truck ko. Tapos, naging triple bago lumubog ang araw. May 5 pa kong kaso na manok na natira, at isang pila na parang isang buong block ng syudad ang nakapila sa bintana ko. Ang panalo ay hindi parang pagsigaw. Pakiramdam nito ay pananatilihin ang mga freer na matatag, habang ang lahat ay nawawala sa sarili. Maubusan kayo. Kung gayon, ubos lahat ang benta namin. Pagkatapos, lumapi ang mga dating kusinero ng Cross. Ang mga taong sinibak ni Nolan dahil sa pagsasabi ng totoo. Nagsabit sila ng apron nang hindi nagtatanong. Sa loob ng 4 na taon, nagsanay ako ng mga tao para sakitan ng ibang tao. Nang gabing iyon, ang mga taong iyon ay tumayo sa tabi ko para sa pangalan ko. Sinanay mo kami noon. Hindi ko kayang magbayad ng festival rates ngayong gabi. Bayaran mo kami ng tama kapag kaya mo na. Ang respeto ay nararapat na yon. Ang kusina ay hindi kontrolado ng takot. Ito ay pinamumunuan ng tiwala. Nang gabing iyon, hindi lang kami nagbenta ng pagkain. Pinatunayan namin kung anong uri ng kusina ang kayang mabuhay. Dumating si Nolan pagkatapos magsara. Isang lalaking nakaupo sa kalat ng sarili niyang kasinungalingan. Iyon ang unang tapat na bagay na nakita kong suot niya. Hindi kumpiyansa. Hindi alindog, kundi takot. 500,000. Para saan? Ang sarsa. Ang kwento mo. Ang pananahimik mo. Kalahating $1,000,000. Isang taon na ang nakalipas, ang numerong iyon ay parang kalayaan. Pero ang pera na humihiling sa'yo na mawala ay hindi kalayaan. Ito ay isang mas malinis na hawla. Totoong pera yan, Ethan. Ganoon din ang 500. Huwag kang maging emosyonal.
Hindi ako. Nababayaran mo na ako sa tingin mo kung magkano ang halaga ko. Ang ilang alok ay hindi pagkakataon. Pagkalipas ng 6 na buwan, bumagsak ang pangunahing karatulan ni Nolan. Isang linggo pagkatapos noon, umakyat ang aking Carters. Walang peking kwento na nagtatag. Walang ninakaw na lola. Walang dinakikitang kusinero. Pangalan lang ng aking ama. Lakas ng aking ina. At bawat kamay na tumulong sa akin para makaligtas. Ang iyong ama ay nakatayo sa nadyan at umiyak. Nandito siya. Sa dingding sa tabi ng counter, inilagay ko sa frame ang 3 bagay. Receipt ng aking ama. Ang unang resibo na nagkakahalaga ng $512 at ang orihinal na sobre ni Nolan na nagkakahalaga ng $500. Hindi dahil kailangan kong alalahanin ang sakit, kundi dahil bawat imperyo ay nangangailangan ng peklat na maituturo nito. Dapat ko ba siyang pagsilbihan? Lahat ay nakakakuha ng parehong pagtrato dito. Akala ni Nolan, ang paghihiganti ay ang pagpapaluhod sa kanya. Nagkamali siya. Ang tunay na paghihiganti ay ang pagtatayo ng isang lugar, kung saan kahit siya ay kailangang pumila. Akala niya, nagbaborger lang ako. Nagkamali siya. Ako ang gumawa ng lasa. Tapos, itinayo ko ang imperyo.